Bakit hindi ako dapat manatili sa aking comfort zone? Sabi ni Matt Lemon, in the absence of a challenge, there's comfort. In the presence of comfort, there is no change. Because comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Kung mananatili ka lang sa loob ng kwarto mo buong buhay mo, ano kaya ang mangyayaring pag-unlad at pag-usad sa buhay mo? Ang comfort zone ay maaring magandang lugar, pero hindi ito dapat ang maging kulungan ng ating pananampalataya at hadlang sa ating pag-usad. Ito po ang ating pag-uusapan sa oras nito. I entitled this message as Out of the Comfort Zone when God calls you to step out. Samahan niyo po ako sa isang napakagandang lesson na ito. Sabi ng Cambridge Dictionary, ang comfort zone daw is a situation in which you feel comfortable and in which your ability and determination are not being tested. Doon sa kanilang business dictionary, sinabi ulit nila yan, situation, you feel comfortable, and you do not have to do anything new or difficult. Meron daw tayong 4 zones. Yung number 1 is yung comfort zone wherein we feel safe and in control. Tapos yung malaking barrier para sa growth natin is yung fear zone. Takot tayong umakyat ng bundok, takot tayong harapin yung mga challenges, we are afraid of failure, baka hindi ko magawa to, baka hindi naman mag-success, kaya hindi na lang ako susubok. Pero pag nagawa daw natin yun, papasok tayo sa third zone which is the learning zone wherein mag-i-start na yung tinatawag nating growth. Tapos yung final zone is yung growth zone which is yung maturity and living God's purpose and making an impact. Merong isang lalaki sa Bible, ang pangalan niya ay si Abraham, kung saan hinamon siya ng Panginoon to step out of his comfort zone. Sabi ng Bible, sinabi ni Yahweh kay Abram pa yung pangalan niya, hindi pa Abraham during that time, lisanin mo ang iyong lupain, ang iyong mga kamag-anak at ang sambahayan ng iyong ama. Pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Wala pang technology, hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanya. Pupunta siya sa unknown na lugar. And yet, Panginoon ang nag-utos sa kanya. Dapat nating maintindihan na si Abraham, hindi siya ganun kahirap. Kasi meron siyang sariling lupain, meron siyang pamilya, may mga kamag-anak. Yun yung sabi ng verse eh. Meron siyang tahanan at meron na siyang isang buhay na nakasanayan. And yet, sinabi ng Panginoon sa kanya, Abraham, step out. Di ba? Kung ikaw ba yun, mag-i-step out ka, establish ka na eh. Pero yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya. So in Genesis 12 verse 4, kaya umalis si Abram sa Haran. Ito yung naging response niya. Pumunta siya sa Kanaan. Ito yung promised land, di ba? Ayon sa sinabi ng Panginoon sa kanya, nasa 75 years old na siya nung panahon na yun. Matanda na. Tapos maglalakbay ka pa. Ang tagal na ng mga taon na nakasanayan niya yung buhay niya. And yet, si Abram, ito ang naging response niya. Sumunod lang siya sa Panginoon. At dahil sa pananampalataya, the Bible says, umalis siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. At dahil sumunod si Abram sa tawag ng Panginoon, naranasan niya ang pagpapala ng Diyos higit sa inaakala niya. Naging ama siya ng isang malaking lahi. Natanggap niya ang lupang pinangako ng Diyos. Naging bahagi siya ng mas malaking plano ng Diyos at naging halimbawa siya ng pananampalataya magpakahanggang ngayon. Umalis si Abram sa kanyang comfort zone at nakita niya ang mas malaking plano ng Diyos sa buhay niya. Pero paano kaya kung siya ay natakot, tumakbo at hindi siya sumunod sa Panginoon? Ano kayang storya ang mangyayari sa kanya? Mga kapatid, there are 3 truths that we have to understand about comfort zones. Number 1, comfort zone can keep you from obeying God. Hindi, di na lang ako susunod kasi komportable ako dito. Ay, hindi ko na lang babaguhin yung pamumuhay ko kasi ito na yung nakasanayan ko. Ito kasi yung trend ng mundo na ito. Pero hindi tayo tinatawag ng Diyos para manatili lang dyan. Tinatawag niya tayo para sa paglago. 'Di ba? Ang design at ang desire ng Panginoon para sa bawat isa sa atin is to bear fruits, to bear much fruit. Paano mangyayari yun kung walang growth na mangyayari sa buhay mo? It can keep you from obeying God. Comfort zone can keep you from growing not just as a Christian, but as a person in every aspects of your life.
Mas masarap nga namang magpahinga na lang sa loob ng kwarto, hindi na lang mag-aral. Mas masarap na lang na laging umuulan, walang pasok, ang sarap ng weather, di ba? Mas okay naman yung nandito na lang ako, pastor, no stress sa buhay ko. Masarap naman talaga yon. At hindi naman natin dapat alisin yung mga ganong bagay sa buhay natin. Pero dapat nating makita na hindi tayo dapat manatili na lang dyan. Kailangan nating humakbang dahil ang disenyo ng Diyos sa buhay natin ay magbago at lumago. At ang hangad niya ay maging katulad natin si Kristo. At syempre, comfort zone can keep you from experiencing what God wants to do through you. If you never step out, you may never discover what God can do through your life. Ihakbang mo ang iyong mga paa. So, pastor, ito ang tanong. Paano ko hahakbang palabas? Paano ko mag-i-step out? Number 1, seek God's direction. Hanapin mo ang Panginoon, hanapin mo ang kanyang kalooban, hanapin mo kung saan niya ikaw nais pumunta. Lord, saan mo ko tinatawag? Anong gusto mong gawin ko? Hindi lahat ng uncomfortable ay God's will at hindi rin naman lahat ng comfortable ay kailangang iwan. Pero ang tanong dito, saan ka ba tinatawag ng Panginoon? Ibahin mo yung panalangin mo kaysa hingi ka ng hingi. Ang maging panalangin mo, Panginoon, ano yung gusto mong gawin sa buhay ko? What do you want me to do? Ano yung gusto mong sabihin sa akin? Saan mo ko gustong papuntahin? Saan mo ko tinatawag? Spiritual discernment is the key. Napag-usapan natin yan sa mga videos natin. Seek His Word, pray, seek God's counsel, tingnan mo yung mga nangyayari sa buhay mo, listen to the voice of the Holy Spirit, pray, listen, and seek Him with all of your heart. Kapag hinanap mo siya ng buong puso, matatagpuan mo siya. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Sabi ng Bible kay Abraham, lisanin mo ang iyong lupain. Malinaw ang pinapagawa ng Diyos kay Abraham. At si Abraham, sigurado siya na Panginoon ang nagsasabi sa kanya. Sabi ng Bible, kung meron sa inyong nangangailangan ng karunungan, humingi siya sa Diyos. The first thing to do is to ask God for His will, His word, and His direction. Number 2, mga kapatid, surrender what is keeping you from obeying. Anong nagiging hadlang sa pagsunod mo sa Panginoon? What is keeping me from taking the step God is asking me to take? Anong mga bagay na ayaw kong baguhin dahil sanay na ako? Anong iniiwasan kong gawin dahil natatakot ako mabigo? May responsibility ba akong iniiwasan dahil uncomfortable ito? May bagay ba na matagal nang inilalagay ng Diyos sa puso ko pero pinagpapaliban ko? Minsan ang Diyos nangungusap sa iyo hindi lang sa pamagitan ng iyong puso kundi sa pamagitan ng iyong mata. Pinapakita niya sa iyo mga pangangailangan na dapat mong punan. Ano yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Sabi ng Genesis chapter 12, kaya umalis si Abraham, pumunta sa Kanaan. Tingnan nyo meron siyang iniwan na mga buhay, pero meron din siyang dinala sa kanyang pag-usad. Tingnan nyo sabi ng Bible, kasama rin niya ang asawa niyang si Sarai, ang lahat ng ari-arian, at ang aliping na tipo nila sa Haran. So dito, sa pagsunod ni Abraham sa Panginoon, there are things that he left, there are things na dala-dala niya, at sama-sama sila na sumunod sa nais ng Panginoon para sa kanyang buhay. Ano yung nag-hold back sa'yo ngayon? Comfort? Approval? Plans? Na tingin mo, nakaset na ako Lord Possessions? Fears? Control? Relationships? Higit ba ang mga bagay na yan sa Diyos? Higit ba ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kaysa sa mga plano mo? Alam mo kapatid, minsan may mga bagay na kailangan tayong iwan at bitawan upang ating makita at maranasan ang kanyang napakagandang kalooban. Diba ang sabi ng salita ng Panginoon? For whosoever shall save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake shall find it. Willing ka ba na empty ang iyong mga kamay at saluhin ang plano ng Panginoon para sa buhay mo? Surrender what is keeping you from obeying.
And number 3, mga kapatid, take the next step of obedience. Sabi ng Hebrews 11:8, umalis siya kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta. The first step is always the hardest. Di ba sabi ng isang philosopher, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Iakbang mo lang yung paa mo. Kahit hindi mo alam yung buong mangyayari, yung buong mapa. Kasi katulad ni Abraham, wala naman siyang idea. But he just obeyed God, trusted God, lumakad sa Panginoon, nilagyan niya ng paa ang kanyang pananampalataya. Ang kanyang puso at ang kanyang isip ay nakatuon lang sa Panginoon. At sa bawat hakbang niya, paunti-unti nakita niya yung mas malaking plano ng Diyos sa buhay niya, na kahit patay na siya, ang buhay niya magpahanggang ngayon ay atin pa rin pinag-uusapan dahil sa kanyang obedience sa Panginoon. Take the next step of obedience. I want you to reflect on these questions today. Anong comfort zone na maaaring pumipigil sa akin na sumunod sa Diyos? Number 2, meron bang bagay na alam kong pinapagawa ng Diyos pero patuloy kong pinagpapaliban? Bakit? Anong mas pinanghahawakan ko ngayon? Ang comfort, fear, approval, plans, o ang direksyon ng Diyos? Anong kailangan kong isuko upang masunod ko ang Diyos ng buong puso? Ask yourself these questions. Tandaan natin, mga kapatid, di mo kailangan makita ang buong daan. Kailangan mo lamang magtiwala sa Diyos at gawin ang susunod na hakbang. God bless po sa inyong lahat. And may this simple lesson be a blessing, a challenge, and a reminder po sa bawat isa. Please continue to share, to support, and subscribe sa ating channel. Malaking bagay po ito para sa amin, and encouragement para lalo pa natin maipalaganap ang salita ng Panginoon through this platform. Ingat po ang lahat and stay safe.